Magandang araw mga bata! Ang tatalakayin natin ngayon ay ang paglalarawan ng tao, bagay, hayop, pangyayari o lugar. Filipino 2, ikalawang markahan. Ako nga pala si Teacher Eds, ang inyong guro sa Filipino 2. Sa araling ito, kayo ay inaasahang nakapaglalarawan ng mga tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. Narito ang mga layunin. Una, nakapaglalarawan ng tao, bagay, lugar, o pangyayari. Pangalawa, natutukoy ang mga salitang naglalarawan sa pangungusap. At pangatlo, nagagamit ng tama ang kaantasan ng pang-uri sa pakikipagtalastasan. Ngayon naman, tukuyin ang sumusunod na mga larawan. Kung ito ba ay tao, bagay, hayop, pangyayari o lugar. Narito ang unang larawan. Tama, ito ay tao. Pangalawa, mahusay. Ito ay bagay. At pangatlo, magaling. Ito ay lugar. At narito ang pang-apat. Mahusay. Ito ay hayop. At ang panglimang larawan, magaling. Ito ay pangyayari. Dapat nating tatandaan sa araw-araw nating pamumuhay, mayroon tayong nakikitang iba't ibang tao, bagay, lugar, hayop, at pangyayari. Mahalagang malaman at matutunan ng mga batang tulad nyo ang mga kasanayan sa paglalarawan upang madali para sa inyo ang matukoy ang isang bagay, tao, hayop, lugar, at pangyayari. Ngayon naman, subukin ang kasanayan. Naglalarawan sa tao. Si Angela ay matangkad. Ang pangalan ng tao ay Angela. At ang salitang naglalarawan ay matangkad. Naglalarawan sa hayop. Ang pangalan ng hayop ay tuta. At ang salitang naglalarawan ay itim. Narito naman ang halimbawa ng naglalarawan sa bagay. Binigay ko ang aking lumang payong. Ang pangalan ng bagay ay payong. At ang salitang naglalarawan ay luma. Naglalarawan sa lugar. Ang Baguio ay malamig na lugar. Ang pangalan ng lugar ay Baguio. At ang salitang naglalarawan dito ay malamig. Naglalarawan sa pangyayari. Malapit na ang Pasko. Ang pangalan ng pangyayari ay Pasko. At ang salitang naglalarawan ay malapit. Nauunawaan ba? Mahusay! Alam niyo ba na ang mga salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari ay pang-uri? Magaling! At ang pang-uri ay may tatlong kaantasan. Unang kaantasan, lantay. Ito ay payak na paglalarawan sa tao, bagay o pangyayari. Halimbawa, si Angela ay matangkad. Kinagat ako ng itim na tuta. Narito naman ang kaantasan na pahambing. Ito ay naghahambing sa katangian ng dalawang tao, bagay, hayop o lugar. Gumagamit din ito ng mga katagang mas, kaysa, at kasing. Halimbawa, si Angela ay mas matangkad kaysa kay Amara.
Ang pahambing na ginamit ay mas at kaysa. At pangatlo, pasukdol. Ito ay naglalarawan sa tatlo o higit pang tao, bagay, lugar, o hayop. Gumagamit din ito ng katagang pinaka, napaka, at ubod. Halimbawa, si Myra ay pinakamagaling sa klase. Si Hana ay ubod ng bait. Ang mga pasukdol na ginamit ay pinaka at ubod. May natutunan ba kayo sa ating aralin? Magaling! Ngayon, pag-aralan ang pang-uri. Hanggang sa muli!